Sa iba pang mga balita, mismong Department of Energy na ang nagsabi posibleng sumipa ang presyo ng mga produktong petrolyo oras na lisanin ng mga kumpanya ng langis ang Pandacan Oil Depot na ipinasasara na ng Korte Suprema. Mapapalayo raw kasi ang pagkukunan ng supply ng petrolyo kaya madaragdagan ang gastos sa delivery. May report si Julius Segovia. Sa napipintong pagsasara ng Pandacan Oil Depot sa Maynila, alinsunod sa utos ng Korte Suprema, mismo ang Department of Energy na ang nagsabing posibleng sumipa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Mapipilitan daw kasi ang mga kumpanya ng langis na kumuha ng supply sa mga oil refinery sa Bataan at Batangas. Dahil mas malayo ang panggagalingan ng mga produktong petrolyo, tiyak na dagdag gastos daw ito na malamang sa malamang ay ipapasa rin daw sa publiko. There could be impacts on rates pag ipasok na yung differential sa transport. 50 hanggang 70% ng supply ng langis sa Metro Manila at mga karatig probinsya galing sa Pandacan Oil Depot. Sa law of supply and demand, laging apektado ang presyo ng produkto tuwing may problema sa supply. Sabi ng DOE, posibleng magmahal ang presyo ng petrolyo kung maaantala ang delivery nito sa mga gasolinahan. At dahil magdaragdag ang mga oil company ng mga truck para sa delivery ng mga produktong petrolyo, posibleng mas lumala raw ang problema sa trapiko. 1 hanggang 2 araw ang nakikita ng DOE na posibleng maging delay sa delivery dahil sa haba ng biyahe ng mga truck. Inaasahang makadaragdag pa sa pagkaantala ang truck ban. So you'll have more trucks. So pangdagdag siya ng traffic congestion and yung kadadagdag ka ng freight kasi iba yung transport cost mo using tank truck compared dun sa barge. Ngayon pa lang, umaalma na ang isang grupo ng mga mamimili at commuters. Napakalaki po ng kinikita nila sa atin. So panahon naman para magsakripisyo itong mga kartel na ito at wag naman ipasa sa hirap na taong bayan. Sa pag-alis ng mga kumpanya ng langis mula sa Pandacan, 50 milyon hanggang 100 milyong piso raw ang inaasang mawawalang buwis sa lungsod ng Maynila. Pero ayon kay Manila Mayor Joseph Estrada, mapapalitan naman daw ito ng mga bagong investments sa lugar. Halimbawa, mga high-rise building. Kung halimbawa yung 32 hectares yan eh. Halimbawa, 1 hectare, di 10,000 square meter. Eh gagawin mong 40 stories, di magiging 40,000 square meter. Eh magkaroon real estate tax na sa per square meter. Ikinatuwa naman ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang desisyong ilipat ang dipo. Isa rin daw kasi ang Pandacan Oil Depot sa mga dahilan ng polusyon sa Pasig River. The oil depots in Pandacan should have been moved maybe 10 or 15 years ago. The first reason is environmental conservation of the Pasig River. Para sa grupong Social Justice Society na siyang nagpetisyon laban sa pananatili ng Pandacan Oil Depot, hindi pa raw dito nagtatapos ang laban. Nais din nilang papanagutin ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Maynila dahil sa pagpasa ng ordinansa noong 2009 na nagbigay basbas sa pananatili ng Pandacan Oil Depot. Pinag-aaralan ng grupong sampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman, sina Vice Mayor Isko Moreno at iba pang konsehal ng Maynila. Balak din daw ng grupong magsampa ng reklamo administratibo. Itong mga to ay mahilig lang naman makisali sa politika. Baka nakakaramdam ng mga eleksyon, nung nakaraang eleksyon, natalo na itong mga to. Julius Segovia, GMA News.